pagpapamasid sa atin. Sa umagang ito, tayo ay nagagalak sapagkat muli tayo ay may pagkakataon na makalapit sa luklukan ng biyaya ng Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, sa pasimula ng gawain ng Panginoon, tayong lahat ay magsigayo ating awitin. Banal at makapangyarihan sa umaga pong ito, ang manaming Diyos. Muli po kami ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Amang Diyos, marami pong salamat. Sapagkat tunay nga po na lagi namin karanasan ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan. Salamat po, Amang Diyos, ibinangon mo po kami muli sa umagang ito na taglay ang buhay at kalakasan sapagkat kami iningatan mo sa buong magdamag na aming mga pamamahinga. Salamat din po ang naming Diyos sapagkat muli ay makagaganap po kami ng iyong banal na kalooban. Amang Diyos, ang aming dalangin at hiling sa iyo na lagi mo po kami marapatin at ipatawad mo po sa amin ang marami naming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Amang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang aming buong maghapong paggawa ay aming mapapasimulan sa pananalangin at sa pagbubulay ng iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, inaangkin po namin ang pagtatagumpay ay lagi mo pong ipagkakaloob sa amin, lalo na po sa pagsasagawa namin ng iyong banal na gawain. Pangasiwaan mo po kami, ang manaming Diyos, ng iyong banal na Espiritu. At higit naming maging karanasan ang iyong pagpapalakas. Salamat po, Amang Diyos, ginawa mo kaming mahalaga sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang iyong banal na gawain sa umagang ito, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Ano na pong chapter and 9. Purihin po ang ating Panginoon. Sa bahagi po ng pagbabasa ng banal na kasulatan, kayo pong lahat ay makibukas sa akin. Sa aklat ng Genesis, sa kabanatang 9, ang mga talata ay 1 hanggang 5. Glory to God. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa
At ang takot sa inyo at sinda sa inyo ay mapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa inyong papawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Purihin ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Minsan pa tayong lumapit sa Panginoon sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Ating awitin, Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong palaging pagtulong sa bawat isa sa amin. Salamat po sa bagong buhay na amin pong tinatamasa, sa lakas na palagi mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa ay amin muling mananamnam, Panginoon, ang iyong pumutihan at kapangyarihan na ipinagkakatiwala mo sa iyong mga lingkod. Pagpalain mo, O Diyos, ang pagbubulay namin ng iyong mga salita. Purihin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbubulay po ng salita ng Panginoon. O bago po sa ating paglapit sa Diyos, tayo muna po ay sandaling magbulay ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po dito sa aklat po ng Jeremiah 29 verse 11, ito ang sabi: sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong muling wakas. Purihin ang Panginoon. Ang napakagandang plano ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Kung meron mang isang bagay na ibig ng Panginoon, ay ang mangyari ang kanyang plano.
mangyari ang kanyang ibig. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang prayer, huwag ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Purihin ng Panginoon. Bawat isa sa atin maaaring may mga kanya-kanyang plano sa buhay na ibig nating matupad. Ang ilan sa atin, ibig na magkaroon ng magandang buhay. Ang ilan sa atin ay ibig na makapunta sa mga magagandang lugar, malibot. Meron ngang isang filosofiya ang sanlibutan na sinasabi na lahat ng bagay na magaganda dito sa lupa ay iyon ng tikman, iyon ng danasin, sapagkat kapag ka ikaw ay namatay na, hindi mo na mararanasan ang lahat ng mga ito. Kaya ang tao ay palaging pinakaasam ang lahat ng mga bagay na mabubuti dito sa lupa. Sinisikap na nila na habang sila ay mabuhay, ay maranasan nila ang mga bagay na dapat nilang maranasan dito sa lupa. Pinagpaplanuhan nila, gumagawa sila ng checklist. Yan. Ganun pa man, ang mga lingkod ng Diyos ay nagpaplano patungkol sa mga bagay na darating. Purihin ang Panginoon. Maigi para sa kanila naganapin kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ilan po sa ating mga manggagawa ay mas piniling alisin ang kanilang mga sariling buhay at lakaran ang buhay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Maaaring ang lahat sa atin ay may mga ambisyon ng una. Meron tayong mga iba't ibang mga lakad ng buhay. Pero nang dumating sa atin ang kalooban ng Diyos, nang dumating sa atin at naging maliwanag sa atin ang plano ng Panginoon, doon natin mas lalong nare-realize kung gaano kahalaga na ang buhay ay dapat samantalahin sa plano ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi dito sa aklat po ng Isaias 46 verse 9 to 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos na walang ibaliban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Ang payo ko ay mananayo. Diba? Kumbaga, ang bilin ng Diyos o ang payo ng Diyos, pag ito ay gawin ng isang tao, tatayo. Purihin ang Panginoon. Maaaring sa isang banda parang ang hirap minsan pakaisipin kung ano ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pero pag titignan mo, ang Diyos pala ay may magandang plano sa atin. Lahat ng bagay ay sa ikabubuti. Ang sabi nga sa aklat ng Roma 8, ang talata 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Praise the Lord! May plano pala ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Minsan parang itong mga dumarating na pagsubok sa atin, itong minsan mga kahirapan sa atin,
Ito pala ay isa sa mga bagay na dapat dumating bago mo maranasan ang kakaibang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng isa sa mga magigiting na kawal, ang sundalo lalong tumatapang sa tuwing siya'y nasusugatan. Sa atin naman, bilang mananampalataya, ang lingkod ng Diyos ay lalong nananalangin, lalong umiiyak sa panalangin sa tuwing may mga bagay na di pangkaraniwan na dumarating. Purihin ang Panginoon. The more na nahihirapan ng isang lingkod ng Diyos, the more siyang lumalapit sa Panginoon. Doon niya mas lalong makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay pinaglalakip-lakip ng Diyos. Diba? Parang puzzle. Kailangan mangyari ito para mabuo ang pinakamagandang creative, pinakamagandang likha. Purihin ng Diyos. Kaya ito yung napakagandang plano ng Panginoon. Ano lang ang ating magiging damdamin? Magtiwala sa Diyos. Trust in God's plan. Pagtiwalaan natin ang Panginoon na hindi tayo bibiguin ng Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Aklat ng Awit 138 verse 8, pasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin, ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, at magpakailanman. At huwag mong pabayaan ang mga gawa ng sariling mga kamay. Praise the Lord. Itong natitira sa atin, pasakdalin pa natin. Praise the Lord. Itong pagnanasa natin, lalo pa nating pagningasin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan gagawa sa ating mga gawa. Lalo nating pagtapatan, nakikita natin na may plano ang Panginoon, may plano ang Diyos. Pagmasdan natin ang ating mga manggagawa na pinagtagumpay ng Panginoon. Diba? Ang mahal na Bishop Presting, ang mahal na Bishop Osi, yung mga mahal na Archbishop Art. Meron ngang patotoo si Bishop Osi nang siya ay isinugo ni Apostol sa tawid dagat. Lumubog ang kanyang barko na sinasakyan at ang tanging kanyang naisalba lang yung Bible. Hindi. Narinig ko yung testimony ng yan nung nasa camp sa Baguio. May pangyayari palang ganun. Ang mahal na Bishop Presting naman, iba naman ang naging kanyang karanasan. Mga engkanto, mga aswang. Pasimula pa lang ng kanilang pamilya, meron daw isang babae na nagbigay sa kanila ng karne. Parang kakaiba yung karning yun, para daw karne ng tao. Kaya ang ginawa ng nanay ni Bishop Presting, itinapon sa ilog. Naku, kinabukasan, bumalik yung babaeng nagbigay, dala-dala yung karne. Bakit mo naman itinapon ito? Ay, hindi ho. Kinain namin. Sabi niya, itong karning ito, kahit itapat ko sa napakaraming karne, iba tong karning ito, alam ko ka, ito yung binigay ko. Sana binalik mo na lang sa akin. Nanahimik daw. Kaya, mula daw noon, sabi ng mga kamag-anakan ni Bishop Presting, sinumpa sila. Kung saan man sila lugar na pinupunta, sinumpa sila nung tinuturing nilang aswang. At kahit sa ministry ni Bishop Presting, nakaka-encounter siya ng mga ganon. Nakaka-encounter siya ng mga pangkaraniwang mga kababalagan.
Pero tingnan ninyo, nanatili sa plano ng Diyos. Bakit? Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikatitibay ng mga nagsisiibig sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya itong plano ng Diyos, maganda ito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lalo tayong magiging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Sa aklat ng Efeso 1 o talatay 11 hanggang 12, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinilagay niya tayo ng una pa ayon sa pasyan niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Tayong nagsaisa ng una kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya ano daw? Upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga hirap, yung mga pagsubok, o yung mga anumang napagdadaanan ng isang tao, lalo na ang isang lingkod ng Diyos, ay talagang mapagdadaanan talaga yan. Walang lingkod ng Diyos na hindi nakararanas ng hirap. Walang madali sa paglilingkod. Diba? Pagka mahal mo ang Diyos, talagang kinakailangan mong magtiis ng mga pagtitiis. Kaya nga, ito ang batayan ng kaligtasan. Ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Pero kung papansinin ninyo, yung hirap at pasakit, minsan gumagaan yan kapag may panalangin. Purihin ang Panginoon. Lalo mong hahanapin yan. Bakit? Sapagkat dyan mo makikita ang kagandahan at kapangyarihan ng Panginoon. Dyan mo mararanasan yan. Yung kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag ang tao walang magagawa, tanging ang Diyos na lang ang may gagawin dyan. Sabi nga ng mga doktor, pag hindi na nila kaya, ipasa Diyos na lang po natin. Patunay lang na ang tao may limitasyon. Pero sa atin, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinapasa Diyos natin. Purihin ang Panginoon. Bakit? May plano ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Pablo, yung pagtitiis ay hindi maitutumbas sa kaluwalhatiang tatanggapin natin sa Panginoon. Kaya mga minamahal, ang plano ng Diyos ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Purihin ang Panginoon, mga minamahal, mapalad tayo sapagkat may Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Nagbibigay ng magandang plano. Nagbibigay ng magandang hangarin upang lalo tayong makapaglingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng mga magagandang bagay. Totoo, Panginoon, walang madali sa paglilingkod. Pero binibigyan mo kami ng kagalakan upang ito ay aming magawa. Binibigyan mo kami ng kapayapaan upang aming tamuhin, O Diyos, ang mga bagay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at sa aming mga pagluhod, O Diyos, ay palagi kang mangusap sa amin. Linisin mo lamang ang aming mga puso. Linisin mo lamang ang aming mga pag-iisip.
na kami ay lumakad sa Espiritu at hindi sa pamamagitan ng laman. Palagi naming hanapin ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.